Unang hirit. Okay, nagbabalik po unang hirit. Narito agad ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Nais mo rin na senador na pauwi na sa bansa ang ambassador ng Pilipinas sa Argentina. Gusto lang makuha ang paliwanag ni Ambassador Ray Carandang sa nangyaring pag-atake sa kababayan natin boksingerong si John Riel Casimero at sa kanyang team. Aprobado na ng resolusyong inihain ng mga senador. Gusto rin ng Senado na ipatawag at pagpaliwanagin ang ambassador ng Argentina sa Pilipinas, bagay na ginawa na ng DFA. Ayon po kay Senador Tito Soto, dapat daw kondenahin ng Pilipinas ang pag-atake ito kay Casimero at sa kanyang delegasyon. If I were 20 years younger, I would challenge the president of the Argentinian IBF to 3 rounds. But because of my age now, irereto ko na lang siya kay Lito Lapid. Okay. Hiling din ng Senado, baghay ng detalyadong report ng DFA tungkol sa gulo. Ang Malacanang naman, hintayin na lang magiging resulta ng aksyon ng DFA. Samantala, pinagpaliwanag po ng Department of Foreign Affairs ang Argentinian Embassy sa nangyaring gulo sa laban ng Pinoy boxer na si John Riel Casimiro at Luis Lazarte sa Mar del Plata, Argentina. At sa payag ni Argentinian Ambassador Joaquin Daniel Otero, sinabi niyang labis daw siyang nalungkot sa karahasang nangyari pagkatapos ng laban. Ikinadismaya raw niya ang nakitang kawalan ng sportsmanship ng kanyang mga kababayan sa nangyari. Hiling daw niyang malampasan agad ang kabanatang ito na aniyay hindi raw kinakatawan ang magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Argentina. Sa ngayon, maayos naman ang lagay ni Casimiro at masaya pang nakapag-motorcade habang binibigyang pugay ng mga nag-aabang niyang kababayan sa Ormoc, Leyte matapos magwagi bilang IBF Interim Light Flyweight Champion. Gayunman, hindi lubos ang pagsasaya niya dahil pinagduluksa rin nila ang kapatid na si Gerald na namatay sa congenital heart disease isang araw bago siya tumulak patungong Argentina. Matatandaang sa kanyang laban noong Biyernes, kinuyog at pinagbabato ng bote at upuan si Casimero ng fans ni Lazarte matapos niyang talunin ito sa 10th round. Kwento niya nagtago raw siya sa ilalim ng ring kasama ang kanyang team nang mangyari ang insidente. Tuwa naman ta, o desidido man ta nga unsan ni magkukudgad sa titulo. So, Casimiro, well conditioned o well prepared, anak ko hagod na to. Pero doon ay gamay ra kay dili man sa dawat og kapildihan. So, that is normal. Personal din daw na humingi ng paumanhin ang Argentinian boxer na si Lazarte at ang promoter ng laban at nagsorry na rin ang Deputy Chief of Missions ng Argentine Embassy sa Maynila. Kaya mamaya po sa talakayan ni Riigan, bubusisiin natin ang pagkuyog kay IBF Interim Light Flyweight Champion John Riel Casimero sa Argentina. Maaari rin po kayo makibahagi sa aming talakayan, mag-post ng inyong opinion sa official fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/Unang Hirit o mag-tweet sa amin sa twitter.com/Unang Hirit. Habang sa ilalim ng ring, diba? They could have. Alam mo, ganun minsan ng Pilipino no? Okay lang. Lagi na lang. Nakakangiti pa rin, ano? Pero kung ginawa niyo yun dito sa Pilipinas sa ibang lahi talagang wala. Personal grab tayo. Nagaan sa baluta na yung baso po natin. Kasi marami naman sa kanila nag-apologize. Patalayo may mga tao ngayon mag-apologize. Hindi naman sila mag-apologize. Actually kasi, yung kaya nag-react na rin si Senator Tito Soto. Parang nagtatawa pa yata yung promoter, pati yung IBF official. Kaya ang hinahamon niya na sundukan yung walang ginawang aksyon Wala talaga ginawang aksyon. Yung ating Tayo naman dito, si Boy Bagal nauna pa yung mga senador. Bagal Sa ibang balita naman, nasa isang isolation pen ngayon sa Crocodile Farm sa Palawan. Ang buhayang nahuli sa bayan ng Batarasa na pinangalan ng Valentino. Nagpupumiglas pa nga si Valentino na may habang 16 na talampakan nang tanggalin ang mga kawayan at tubig na nakapulupot sa kanya. Napakalma lamang ang buhaya ng takpan ang kanyang mga mata. Kaya tumagal ang halos 1 oras bago tuluyang naipasok ang buhaya sa kanyang kulungan. Ilang buwan daw munang mananatili doon si Valentino bago ilipat sa breeding pond. Ginamot pa kasi ang mga sugat sa balat ng buhaya dahil sa pagkakahuli sa kanya at tinurukan na rin siya ng multivitamins. Kasama ng buhayang si Valentino na dumating sa Crocodile Farm noong Martes ng gabi, si Valentina na may haba namang 11 talampakan. Samantala, maayos naman ang lagay ngayon ng itinuturing na pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo na si Lolong na nakakulong pa rin sa Bunawan Eco Park sa Agusan del Sur. Ngunit ayon sa Protected Animal and Wildlife Bureau, pinag-aaralan pa rin kung pwede nang ibalik sa marsh si Lolong.
Pero parang multi-vitamin sa mga buhayan. Oo, siyempre. Ba't di niyo turuan yung prosecutor para naman maganda-ganda yung ano? Para Presentasyon ng yung mga kanilang ano, performance, ganyan. Hindi na siguro sila nasasaktan sa injection. Hindi, may balat yan. Ramdam pa kaya? Sa mga doon na sa second layer. Oo, Isipin mo na lang na yung bag mo, nilalagyan mo ng ano. Wala. Bag na naman eh. Wala kang bag na crocodile eh. Mahal ang crocodile. Wala kang bag na crocodile. Si Lolo may asawa pa, di ba? Hinahanap pa niya ng hinahanap asawa. pa. Actually, sa Let me guess, si Lolang? Eh, may mga anak pa yan. Lolang talaga? Doon talaga maraming buhay doon sa lugar na yan. Kaya lang inuhuli nila yung nananakit. Kasi after niya na matain yan, binabalik uli yan. Oo. Sa habitat nila. Kaya, di ba? How do you tame? Si Lolo nga si Lolo ang inoobserbahan ngayon. Pwede Kung na. kailan siya ibabalik doon sa kanyang habitat. Tayo lang ang nanggugulo sa kanila. Sabi nga nila, Kaya Wala nananakit silang sila. pagkain pa rin, di ba? Yun ang problema. Ayun pa rin yung kulang na sa pagkain dahil kinakain na ng tao. Pagkain nila. Kinakain na sila. Kinakain na ng tao Sabi yung diba ng pagkain DNR, nila. huwag yung pakialaman yung mangrove. Kasi pag pinakialaman nyo, tsaka sila malalabas sila. Sila ang bantay doon eh. Crocodile. Kinakain yung buntot yan, di ba? Hindi ko alam. Ayan, crocodile meat. Crocodile. Meat. Or yung alligator. Kasi Hindi ko alam hanggang ngayon, nahihilo ko sa kanilang dalawa. Mas matulis kasi Yung Alligator. snout, no? Alligator. At sa San Pedro, Laguna naman, naabot sa 25 tuko o gecko ang nasabat kahapon mula sa isang tip na nakuha ng San Pedro Laguna Police. Natunton ang bahay ng isa Eduardo Junio sa barangay Cuyab. Pero depensa ni Junio, hindi raw kanya ang mga tuko. At lalong hindi raw niya alam na may nagbebenta ng tuko sa kanilang bahay. Gayunman, inaresto pa rin si Junio kasama ng ang 11 tao na tinukoy umanong nagmamayari ng mga tuko. Tumanggi ang ibang suspect na magbigay ng pahayag o magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nakuhang tuko. Pero ayon sa mga pulis, sa iba't ibang lugar daw nanggaling ang mga ito at nasabat lamang ng magbebentahan na raw sana sa bahay ni Junio sa San Pedro, Laguna. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act at sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. dapat huliin sino yung bumibili, hindi nagbebenta. Wala yung bumibili eh. Kahapon eh, nung nahuli yung... Tapos iba-iba yung paliwanag. Ba't mo magkakasama? Kasi iba-ibang lugar eh. Galing Cavite, Laguna, gano'n. Wala, nag-uusisa lang po kami. Nag-uusisa. Diba, ang tagal na natin na Bulgar yan, no? Hanggang ngayon, sinasabi na wala naman siyang buti. Kasi sira yung ecosystem natin. Kaya may dengue, dahil ito yung kalaban ng lamok to eh. AIDS, di ba? Pati sa AIDS. Eh, sabi ang bentahan daw kasi, ang balita daw ng mga kumukuha parang 800,000, parang 1 million. Kasi sa YouTube at Yung laway Google, niya, no? pag Yung YouTube laway at ba? Google, nilagay mo yung tuko o gecko, lumilitaw yung yumaman sa Indonesia kasi ng bata eh. Meron, ewan ko, totoo yung Nagbebenta story. siya ng gecko? Oo, na milyon na dolyar na ang kinita niya. Oo, siguro yun ang, siyempre, kahirapan din ang buhay. Diba? Kaya maraming lamok eh. Sila may kasalanan. Nawala. So, ipapawala kaya ito? Ipawala Ay, sa ano? turn over yan. Babalik yan. Actually, Kailan kahapon, babalik? na-present lang sa fiscal para Hanggang sa kasi susunod na na-inquest paghuli sa Oo nga eh. Ano ibigay sa ita-turn over sa DENR and then DENR ipapakawala din. Ipapakawala. So ito po, ganito muna siya for now. Woo! Oh, endangered na nila. Hanggang sa susunod. Actually, yung wildlife nga natin, pag tumawag ako na, may nahuli daw sawa. Ayaw na nga nilang dalhin dun minsan eh. Pakawala na lang sa Oh, habitat. endangered na pati. Ayaw naman ng mga nakatira na Napakawalan, lalo na nasa Kasi community. nga nasisira din yung habitat nila. Eh, mga, di ba, pag ginawa nila yung mga villages o mga housing projects, siyempre, andun lang sila doon, Sa nabubulado. pagbaha, di ba? Dala-dala ng baha lang. Labasan lang. San Pedro, medyo ano na yan, di ba? Outside of Metro Manila, pero wala na nahuhuli daw tupo doon. Nawala. Kasi panay subdivision eh. Correct. Wala na silang habitat. So wala na tayo marinig na tok-tok Ko, meron sa mga probinsya. Gusto mo ako na lang, sige. Yun na pala gusto mo. At eto, congratulations Ringtone. ka pala. O, saan? Sa mga bagong Oo nga. milyonaryo dyan, di kinailangan manghuli ng tuko nito mga to. Dalawang kababayan natin na maghahati-hati sa jackpot prize sa Grand Lotto 655 draw kagabi. Ayon sa PCSO, isa taga Luzon at isang taga Visayas o Mindanao area. Ang mga nakasungkit na maswerteng kombinasyon at maghahati-hati sa may 300 milyong pisong jackpot. At ang paswerteng number combination ay 10, 20, 11, 16, 28 at 14. Nobyembre na nakaraang taon ang mapanalunan ang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng Lotto sa Pilipinas na umabot sa 741 million pesos na nakuha ng isang balikbayan na taga Luzon. Pero bukod sa dalawang bagong